Hector, ang batang yan ay dumi lamang sa iyong sapatos. Isang malakas na sampal ng katotohanan sa gitna ng marangyang piging. Habang humahalakhak ang mapagkunwaring si Isabela, isang bata ang nanginginig sa ulan, yakap ang lumang krus ni Elena. Isang ama, isang lihim, at isang pusong durog. Kaya mo bang talikuran ng yaman para sa dugong iyong tinalikuran? Paano kung ang huling pagkakataon ay lumipas na? Get away from me, you filthy brat. Sinisira mo ang mamahaling kong gown. Ang tinig na yon, matalas at walang anumang bahid ng awa, ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng maingay na gabi ng Maynila. Isang tinig na bumasag sa himig ng rumaragasang ulan at sa walang katapusang ugong ng mga sasakyan. Sa ilalim ng isang itim na payong na nagkakahalaga ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa, nakatayo si Hector. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kurbata ng kanyang asul na suit, tinitiyak na ang bawat hibla ng sinulid ay nasa tamang lugar, isang refleksyon ng perpekto at kontroladong mundo na kanyang ginagalawan. Pinoprotektahan niya mula sa ulan si Isabela, ang kanyang mapapangasawa, isang babaeng nililok sa karangyaan at binihisa ng pagmamataas. Handa na sana silang pumasok sa isang pribadong pagtitipon nang ang isang maliit na anino ay biglang sumulpot sa kanilang harapan. Isang bata, hindi lalagpas sa 9 na taong gulang, payat ang katawan, at basang-basa sa ulan. Ang damit nito ay kupas. At may butas sa siko, ang tsinelas ay pudpud na. Sa kanyang mga braso, mahigpit niyang yakap-yakap ang isang bunto ng dyaryo. Pilit na isinasalba ang mga ito mula sa walang tigil na pagpatak ng langit. Nang marinig ni Hector ang sigaw ni Isabela, ang mundo niya ay tila bumagal. Ang kanyang paningin ay hindi napako sa maruming damit ng bata o sa namumutla nitong labi. Dumiretso ito sa isang bagay na kumikinang sa dibdib ng paslit, isang bagay na nakabitin sa isang simpleng pisi, isang pilak na krus, maliit, simple, at may disenyong pamilyar. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Hector. Ang init na kanina'y dala ng magarbong coat ay tila hinigop ng malamig na hangin. Ang ingay ng kuyapo ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa pinakasulok ng kanyang isipan. 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas sa isang gabing tulad din nito. May isang babaeng may mga matang puno ng pangarap ang kanyang huling niyakap. Isang babaeng hinalikan niya sa noo bago niya iabot ang isang maliit na kahon. Sa loob noon, naroon ang eksaktong krus na yon. Ang huli niyang regalo para kay Elena. Ang payong ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak. Ang mga patak ng ulan na kanina'y kalaban ay naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, sa kanyang kaluluwa. Hindi na niya naramdaman ang lamig. Hindi na niya narinig ang pagrereklamo ni Isabela. Ang tanging nakikita niya ay ang krus na yon at ang mga mata ng bata, mga matang puno ng takot. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang hugis, isang kislap, na katulad ng sa kanya. Nanigas ang kanyang lalamunan. Ang hininga niya ay tila ninakaw. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang mga gusali, ang kanyang pangalan. Lahat ng iyon ay nagmistulang abo sa harap ng katotohanang unti-unting gumigising sa kanyang pagkatao. Ang kanyang buong daigdig, ang pundasyong binuo niya sa loob ng isang dekada, ay nagsimulang gumuho. Elena, ito ba? Ito ba ang parusang iniwan mo para sa akin? Nabalik lamang ang diwa ni Hector nang marinig niya muli ang tinig ni Isabela. Mas naging matinis at puno ng inis. Hector, what's wrong with you? Nababasa na ako. Pinabayaan mo lang mahulog ang payong. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa bata, na sa sobrang takot ay napaatras. Sa pag-atras nito, nabitawan nito ang isang piraso ng dyaryo na agad ding binasa ng ulan sa semento. Pagkatapos ay tumakbo ito palayo, isang maliit na tuldok na nilamon ng dilim at ng mga ilaw ng syudad.
Walang salitang lumabas sa bibig ni Hector. Inangat niya ang kanyang paa. Hindi papunta sa sasakyan o sa restaurant. Humakbang siya papunta sa lugar kung saan kanina nakatayo ang bata. Dahan-dahan siyang yumuko. Hindi alintana ang mamahaling pantalon na lumalapat sa basang kalsada. Pinulot niya ang basang dyaryo. Naramdaman niya ang lamig at gaspang nito sa kanyang palad. Isang bakas ng maliit na kamay ang naiwan sa nabasang papel. Isang mantsa ng tinta at putik. Mahigpit niyang hinawakan ng dyaryo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Para siyang humahawak sa isang multo. Sa isang kasalanang ngayon lamang nagpakita ng mukha. Isang kasalanang may mga mata na katulad ng sa kanya. Hector, ano ba? Sigaw muli ni Isabela. Ang pasensya nito ay tuluyan ng naubos. Let's go! Bakit mo tinititigan ang basurang yan? Hindi pa rin siya gumalaw. Nakatitig lamang siya sa basang papel, habang ang salitang basura ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang punyal na paulit-ulit isinasaksak sa kanyang puso. Kinabukasan, hindi na ang kumikinang na luxury car ang inilabas ni Hector mula sa garahe. Isang luma at hindi kapansin-pansing sasakyan ang kanyang ginamit. Isang sasakyang hindi sisigaw ng kanyang pangalan o ng yaman na kanyang kinakatawan. Ang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo, shirt at maong. Ngayon, hindi siya si Hector Altamirano, ang hari ng real estate. Isa lamang siyang anino na naghahanap ng mga kasagutan sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Ang mga pamilyar na kalsada ng Makati ay unti-unting napalitan ng masisikip na iskinita ng tondo. Ang amoy ng mamahaling pabango ay hinalinhan ng naghalong amoy ng estero, ng usok mula sa mga nagiihaw, at ng pawis ng daan-daang taong nagsisiksikan sa bawat espasyo. Ang maririkit na salamin ng mga gusali ay naging mga pader na puno ng dumi at bandalismo. Dito, sa pusod ng kahirapan, nagsimula ang kanyang paghahanap sa pangalang Elena Cruz. Ang bawat pagtatanong niya ay sinasalubong ng mga tinging puno ng pagdududa. Sino ang eleganteng estrangherong ito na naghahanap sa isang babaeng matagal nang kinalimutan ng panahon? Ngunit ang pera ay may sariling wika. Ilang malulutong na papel ang naging susi upang ituro siya sa isang maliit na barong-barong sa dulo ng isang eskinita, kung saan ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Nita ay nagwawalis sa kanyang bakuran. Elena? Ang pangalan ay tila isang bumukas na baul ng alaala para sa matanda. Tinitigan niya si Hector mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay bumuntong hininga. Matagal na siyang wala, pero halika, pumasok ka. Sa loob ng maliit na bahay, na sapat lamang ang espasyo para sa isang papag at isang maliit na mesa, umupo si Hector sa isang bangkong yari sa kawayan. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang ubo ni Aling Nita. Isang mabuting babae si Elena. Panimula ng matanda, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Mabuting ina. Dumating siya rito na dala-dala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Walang pamilya, walang ari-arian, tanging ang krus lamang sa kanyang leeg at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nakita ko ang lahat ng hirap niya. May mga gabing hindi siya kumakain para lamang may maibili ng gatas para kay Julian. May mga araw na kahit may lagnat, ay pilit siyang naglalabada para may pambili ng gamot. Ang bawat salita ni Aling Nita ay tila mga pako na ibinabaon sa dibdib ni Hector. Ang imahe ni Elena na sa kanyang alaala ay isang dalagang masayahin at puno ng buhay ay biglang nabura. Ang pumalit ay isang larawan ng isang martir, isang ina na niyakap ang lahat ng pasakit para sa kanyang anak. Narinig kong may sakit siya sa puso. Pagpapatuloy ng matanda, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Pero hindi niya yun ininda. Ang sabi niya,
Ang tibok ng puso niya ay para na lamang kay Julian. Nang malapit na siyang mawala, ang huli niyang habilin sa akin. Aling Nita, pakisabi po sa ama niya kung sakaling hanapin niya kami na pinatawad ko na siya. At pakisabi pong alagaan niyang mabuti ang aming yaman. Ang yaman na tinutukoy niya ay si Julian. Hindi na napigilan ni Hector ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang pera? Halos pabulong niyang tanong. Ang tsekeng ibinigay ko sa kanya. Bakit hindi niya ginamit? Kumunot ang noo ni Aling Nita. Tseke? Anong tseke, iho? Walang anumang tseke si Elena. Namatay siyang walang-wala. Ang tanging pamana niya kay Julian ay ang krus na yan at ang mga pangaral na maging isang mabuting tao. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang kasinungalingang binuo ng kanyang ina. Ang kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 10 taon. She took the money, Hector. She chose the money over you. Ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang katotohanan, kundi bilang isang napakasamang panloloko. Isang laso na sumira, hindi lamang sa buhay ni Elena, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Matapos magpaalam at mag-iwan ng makapal na sobre ng pasasalamat, hindi agad umalis si Hector. Naglakad siya patungo sa barong-barong na itinuro ni Aling Nita bilang dating tirahan ni Elena. Mas maliit pa ito. Ang mga dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping karton at yero. Ang bubong ay may mga butas na tinakpan lamang ng lumang gulong. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang magaspang na dingding. Dito, sa lugar na ito, ipinanganak ang kanyang anak. Sa gitna ng dumi at hirap, dito unang narinig ang iyak ng isang sanggol na dapat sana ay lumaki sa isang palasyo. Ang kanyang mga daliri ay mariing dumikit sa pader, na para bang sa paghaplos na yon ay mararamdaman niya ang huling hininga ni Elena, ang init ng katawan ng kanyang anak, at ang bigat ng isang dekadang pagkakasala. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon, wala nang emosyon sa kanyang mukha. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang mga luho ng Forbes Park ay hindi na nakakasilaw. Bagkus, ang mga ito ay mga simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang mansyon, naroon si Doña Aurora, nakaupo sa kanyang engrandeng silya, umiinom ng tsa. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting puno ng awtoridad at pagmamay-ari. Ngunit ang nangiting iyon ay naglaho nang makita ang ekspresyon sa mga mata ng kanyang anak. Lumapit si Hector. Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog ng isang nagbabantang unos. Tumayo siya sa harap ng kanyang ina. Ang anino niya ay tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Sa isang tinig na hindi pa kailanman narinig ni Doña Aurora, mula sa kanya, isang tinig na malamig, walang galang, at puno ng hindi masukat na sakit. Nagsalita si Hector. Mama, sabihin mo sa akin ang totoo. Tumigil siya. Hinayaang bumigat ang bawat salita sa hangin. O habang buhay mo nang hindi makikita ang anak mo. Ang sagupaan nila ng kanyang ina ay nag-iwan ng isang malalim na sugat at isang lamat sa kanilang mansyon na hindi na kailanman mabubura. Ngunit sa gitna ng galit at sakit, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na tumatawag sa isipan ni Hector. Julian. Bumalik siya sa Quiapo kinahapunan. Ang marahas na ulan ng nakaraang gabi ay napalitan ng nakapapasong sikat ng araw. Ang lahat ay tila bumalik sa dati. Ang sigawan ng mga tinder, ang busina ng mga jeep, ang libu-libong taong naglalakad na may kanya-kanyang kwento. Ngunit para kay Hector, ang lugar na ito ay nabago na. Hindi na ito isang simpleng simbahan o pamilihan. Ito na ngayon ang kaharian ng kanyang anak. Hindi nagtagal, natanaw niya ito. Nakaupo sa isang gilid ng kalsada, sa lilim ng isang malaking poste. Ang boses nito, bagamat maliit, ay malinaw na sumisigaw ng mga headline ng balita. Bawat taong dumaraan ay tinitingnan niya
nang may pag-asa, umaasang may bibili. Ang eksenang yon ay isang matalim na kutsilyo sa puso ni Hector. Ang anak ng isang bilyonaryo, nagbibilad sa ilalim ng araw para sa ilang barya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakabog na tila unang beses siyang haharap sa board of directors. Hindi. Mas matindi pa rito ang kaba. Huminto siya sa harap ng bata. Nag-angat ng tingin si Julian at nang makilala ang mukha ng estranghero, mula kagabi, bahagya itong natigilan. Ngunit ang takot ay agad napalitan ng hiya. "Sir, good afternoon po." Sinikap ni Hector ng ngumiti. Isang nangiting hindi niya alam kung saan huhugutin. "Hello, magkano lahat ng dyaryo mo?" Namilog ang mga mata ng bata. "Lahat po, sir. Baka po luma na yung iba." "It's okay. Bibilhin ko lahat." Inilabas ni Hector ang kanyang wallet, kumuha ng ilang asul na papel at iniabot sa bata. "Keep the change." Hindi makapaniwala si Julian. Tinitigan niya ang pera, pagkatapos ay ang mukha ni Hector. "Pero sir, sobra-sobra po ito." "That's for your hard work." Tumingin si Hector sa paligid. "Kumain ka na ba?" Umiling ang bata. Ang tingin ay nasa pera pa rin. Ang mga salitang iyon, simpleng tanong na, "Kumain ka na ba?" ay biglang nagpabigat sa dibdib ni Hector. Ilang beses kayang lumipas ang tanghalian na hindi kumakain ang anak niya? "Okay lang ba if I treat you to lunch?" Alok niya, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Tumango si Julian at sa unang pagkakataon, isang nahihiyang ng ngiti ang sumilay sa labi nito. "Sige po, sir. Salamat po." Dinala niya ang bata sa isang maliit na karinderya sa malapit. Umorder si Hector ng kanin at 2 ulam para kay Julian. Habang pinapanood niya itong kumain, bawat subo ng bata ay tila isang kapirasong lunas sa kanyang nagdurugong konsensya. Tahimik lamang siyang nakamasid. Sinasaulo ang bawat kilos ng kanyang anak, ang paraan ng paghawak nito sa kutsara, ang kislap sa mga mata nito habang tinitikman ang adobo. "Dapat sa akin nanggagaling ang pagkain mo." Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. "Dapat ako ang nagpapakain sa'yo araw-araw." "Ang sarap po," sabi ni Julian sa pagitan ng pagnguya. "Minsan lang po ako makakain ng ganito." "What do you want to be when you grow up, Julian?" Tanong ni Hector. Sinusubukang ibahin ang usapan bago pa siya tuluyang bumigay sa kanyang emosyon. "Gusto ko pong maging doktor." Mabilis na sagot ng bata. "Para po magamot ko si Lola kapag may sakit siya. At para po, baka sakaling kapag doktor na ako, hanapin na ako ni Papa." Para siyang sinampal. Ang mga salitang yon, sinambit ng may buong inosente, ay tumama sa kanya ng may buong bigat. Ang pangarap ng kanyang anak ay nakasentro sa 2 bagay, ang pag-aaruga sa nag-aalaga dito at ang paghahanap sa isang amang nasa harap na niya mismo. "Bakit mo gustong mahanap ang papa mo?" Tanong niya ang boses. Ay bahagyang nanginginig. "Sabi po ni Mama, bago siya mawala, mabait daw po si Papa. Baka lang daw po naligaw siya o naging busy. Pero babalikan niya rin daw po ako. Kapag nahanap ko na po siya, hindi na kami maghihirap ni Lola." Napayuko si Hector. Hindi niya kayang salubungin ang mga matang yon na puno ng pag-asa. Isang pag-asang siya mismo ang sumira. Nang matapos kumain si Julian, may kaunting mantsa ng sarsa sa gilid ng kanyang pisngi. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Hector ang kanyang mamahaling puting panyo mula sa bulsa. Isang panyong may burda ng kanyang inisyal at marahan itong ipinunas sa mukha ng bata. Napahinto si Julian sa kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang tumingala, ang mga matay puno ng pagtataka. Parang hindi pa niya kailanman naranasan ang ganoong uri ng pag-aaruga. Ang simpleng pagpunas na yon ay higit pa sa anumang salita. Isang haplos na tahimik ngunit puno ng lambing. Sa kabilang banda, ramdam ni Hector ang init ng balat ng kanyang anak sa kanyang mga daliri. Isang damdaming matagal niyang ipinagkait. O marahil, matagal na ipinagkait sa kanya.
Sa sandaling iyon, nawala ang pagitan nila. Hindi na sila estranghero. Sila ay ama at anak, kahit sa isang maikli at nakaw na pagkakataon lamang. "Salamat po ulit, sir," sabi ni Julian nang ihatid siya ni Hector pabalik sa tapat ng simbahan. "Take care, Julian," sabi ni Hector. Pinipigilan ang sarili na yakapin ito ng mahigpit. Pinanood niya ang bata na tumakbo palayo, pabalik sa masikip na eskinita kung saan ito nakatira. Dala ang bayad sa dyaryo at isang busog na tiyan. Naiwan si Hector na nakatayo. Yakap ang lamig at ang katotohanang mas malayo pa ang lalakbayin niya para makuha ang karapatang tawaging papa. Ngunit sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto. Sa loob nito, nakaupo si Isabela. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pamilyar na kotse ni Hector sa isang lugar na hindi nito dapat puntahan. At nakita niya itong kausap ang isang batang lansangan. Ang pagdududa na tila isang makating lason ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. At nagpasya siyang alamin kung anong lihim ang itinatago ng lalaking pakakasalan niya. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mahinang tugtog ng isang string quartet ang sumalubong kay Hector pag-uwi niya sa mansyon. Isang hapunan para sa mga piling panauhin, isang gabi ng mga pekeng ngiti at mga usapang negosyo na binalutan ng pagkukunwari. Isang gabi na dati ay normal para sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang entablado ng kasinungalingan. Sa gitna ng bulwagan, si Isabela ay parang isang reyna. Suot ang isang kumikinang na damit na nagkakahalaga ng isang bahay at lupa. Bawat kilos niya ay kalkulado, bawat ngiti ay may presyo. Sa kanyang tabi, naroon si Doña Aurora, suot ang kanyang maskara ng isang mapagkalingang matriarch, habang ang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang anak. "Hector, darling, you're late," salubong sa kanya ni Isabela. Isang mabilis na halik ang idinampi sa kanyang pisngi. Ang halik na yon, na dating nagpapakalma sa kanya, ay tila yelo na dumampi sa kanyang balat. "We were just talking about the new resort in Palawan. Mrs. Chua is very impressed." Ngumiti lamang si Hector, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naupo siya sa hapagkainan, sa pagitan ng dalawang babaeng kumakatawan, sa lahat ng bagay na kanyang kinasusuklaman na ngayon. Si Isabela na simbolo ng kasalukuyan niyang pagkakamali, at si Doña Aurora na simbolo ng kanyang nakaraang kasalanan. Habang dumadaloy ang gabi, ang mga usapan ay lumiko patungo sa mga proyektong pangkawanggawa. Mga charity ball, mga donasyon sa mga museo, mga programang para daw sa mahihirap. "It's so important to give back," sabi ng isang ginang na may suot na kwintas na diamante. "But it's so difficult. These people, they don't know how to handle money. Bigyan mo ng 1,000 ngayon, bukas wala na ulit." "Exactly," segunda ni Isabela habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. "It's a problem of mindset. They are contented with so little, kaya they never strive for more. It's in their blood, I suppose." Ang hirap tulungan ng mga taong hindi marunong tulungan ang sarili nila. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa pandinig ni Hector. Naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Julian habang naglalako ng dyaryo sa ilalim ng init ng araw. Naalala niya ang sakripisyo ni Elena. Contented with so little? Gusto niyang isigaw. You know nothing about struggle. You know nothing about sacrifice. Tahimik lamang siyang nakikinig. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Pinapanood niya sila, ang mga taong ito na nagpapakasasa sa karangyaan, habang hinuhusgahan ang mga taong hindi nila kailanman maiintindihan. Pakiramdam niya ay kumakain siya kasama ng mga halimaw na nakasuot ng damit ng mga anghel. Ang pagkain sa kanyang plato, kahit na inihanda ng pinakamagaling na chef, ay tila walang lasa. Nang matapos ang hapunan at nagsimula ng magpaalam ang mga bisita, hinarap siya ni Isabela sa kanilang pribadong silid.
Wala na ang matamis na ngiti. Ang natira ay isang malamig at mapanuring tingin. Saan ka galing kaninang hapon, Hector? Tanong niya, diretsahan. I had a meeting. Maikling sagot ni Hector habang tinatanggal ang kanyang kurbata. A meeting? Sa Quiapo? Ang boses ni Isabela ay may bahid ng panunumbat. Huwag mo akong gawing tanga, Hector. Nakita kita. Nakita kitang kasama ang batang pulubi na yon. Anong meron sa batang yon? Bakit mo siya binibigyan ng ganoong atensyon? Is this some new charity project of yours? Huminga ng malalim si Hector. Sinubukang kontrolin ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. He's just a kid, Isabela. Gutom siya, kaya pinakain ko. Isang bata? Tumawa si Isabela ng mapakla. O baka naman isa siyang paalala? Paalala ng isang babae mula sa nakaraan mo na hindi mo dapat binabalikan? Natigilan si Hector. Tinitigan niya si Isabela at sa mga mata nito, nakita niya hindi ang pag-aalala, kundi ang takot. Takot na may isang lihim na maaaring sumira sa perpektong mundong binuo nila. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang study. Sa pagtalikod niyang iyon, kinapa niya ang kanyang bulsa. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na bagay na kanina pa niya itinatago. Isang laruang kotse-kotsehan. Maliit, plastik at halatang mura. Nakita niya ito sa isang tindahan kanina at naisip si Julian, isang maliit na regalo na hindi niya naibigay. Pinagmasdan niya ang laruan sa kanyang palad sa gitna ng kanyang magarbong study na napapalibutan ng mga mamahaling libro at mga tropeyo ng tagumpay. Ang maliit na laruang yon, ang tanging bagay na may halaga. Ito ang simbolo ng isang mundong mas totoo, isang mundong pinagkakait sa kanya. At habang tinititigan niya ito, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Hindi na niya hahayaang manatiling laruan lamang ang pangarap ng kanyang anak. Ngunit sa labas ng pinto, nakikinig si Isabela. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago ni Hector. At ang hindi niya pag-intindi ay nagtulak sa kanya na gumawa ng sarili niyang hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pribadong investigador. I want you to follow Hector Altamirano, sabi niya sa malamig na boses. And I want you to find out everything about that street kid he's meeting. Everything. 99%, ang boses ni Hector ay halos pabulong, isang hanging lumabas mula sa kanyang tuyot na lalamunan. Hawak niya ang isang puting sobre, ang papel ay bahagyang nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila mga buhay na uling na dumidikit sa kanyang mga daliri. Sinusunog ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. 99.9% probability of paternity. Napasandal si Hector sa kanyang mamahaling swivel chair sa loob ng kanyang opisina. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Ngunit sa loob ng kanyang ulo ay may isang malakas na bagyong humahampas. 9 na taon. 9 na taon siyang naniwala sa isang kasinungalingan habang ang kanyang sariling dugo ay lumalaki sa lansangan, kumakain ng tira-tira at natutulog sa lamig. Ang bawat tagumpay na nakamit niya, ang bawat bilyong pumasok sa kanyang bank account sa loob ng 9 na taong iyon ay tila naging mga basura sa kanyang paningin. Isang malalim na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang unang tunay na iyak ng isang lalaking akala ay nasa kanya na ang lahat. Yumuko siya at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalik sa dokumento ng DNA. Binabasa ang katotohanang hindi na niya matatatakasan. Patawad, Elena. Patawad, anak ko. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang isang paper bag na naglalaman ng isang pares ng sapatos, isang matibay at magandang sapatos na alam niyang magagamit ni Julian sa paglalakad sa mainit na semento ng Quiapo. Dali-dali siyang bumaba patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay nagmamadali.
Tila gustong maunahan ang bawat segundong nawala sa kanya. Ngunit pagdating niya sa plaza, hindi ang nakangiting mukha ni Julian ang kanyang dinatnan. Sa isang sulok, malapit sa mga nagtitinda ng kandila, nakita niya ang isang grupo ng mas matatandang batang lansangan. Pinapalibutan nila si Julian. Ang isa ay hawak ang mga dyaryo ng bata at isa-isang pinupunit ang mga ito, habang ang isa naman ay tinutulak-tulak si Julian. "Akin na yan! Wala kang silbi rito! Maliit ka pa!" Sigaw ng isang mas malaking bata. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Julian sa maruming semento. Ang kanyang siko ay tumama sa isang nakaungos na bato at agad na namuo ang dugo. Ang galit na naramdaman ni Hector ay hindi katulad ng anumang galit na naranasan niya sa mundo ng negosyo. Ito ay isang primal na instinto, isang puot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ama. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. "Tumigil kayo!" Ang kanyang boses ay tila isang dagundong na nagpatahimik sa paligid. Ang mga batang nambubuli nang makita ang galit sa mga mata ng isang lalaking mukhang makapangyarihan ay mabilis na nagtatakbo at naglaho sa karamihan. Naiwan si Julian na nakaupo sa semento, nanginginig at pilit na pinupulot ang kanyang mga punit na dyaryo. Dali-daling lumuhod si Hector sa tabi ng bata. Hindi niya inalintana ang dumi ng kalsada sa kanyang suot. "Julian, are you okay? May masakit ba?" Tumingala si Julian. Ang mga mata ay puno ng luha ngunit may gulat nang makita ang tito na laging tumutulong sa kanya. "Yung mga dyaryo ko po, sir. Punit na lahat. Wala na po akong maibebenta." Hinawakan ni Hector ang mga balikat ng bata. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat hikbi nito. "Huwag mong isipin ang mga dyaryo. Ako ang bahala. Halika, gamutin natin yan." Inilabas niya ang paper bag at iniabot ito kay Julian. "Para sa'yo ito." Dahan-dahang binuksan ni Julian ang bag nang makita ang bagong-bagong sapatos, asul, matibay at makintab. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakalimutan niya sandali ang hapdi ng kanyang sugat. Marahan niyang hinaplos ang sapatos na tila ba natatakot siyang baka maglaho ito kapag hinawakan niya ng mahigpit. "Para sa akin po talaga ito, sir?" Tanong ni Julian. Ang boses ay puno ng pagkamangha. "Sabi po ni Mama, kapag naging mabuti akong bata, may darating na himala mula sa Diyos. Ito na po ba yon?" Napakagatlabi si Hector. Ang bawat salita ng bata ay isang matulis na karayom sa kanyang puso. Hindi ito himala, Julian. Ito ay katarungan na dapat ay matagal mo nang nakamit. "Oo, Julian, para sa'yo yan," sabi ni Hector. Pinipigilan ang kanyang sarili na huwag maiyak sa harap ng anak. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Julian sa sapatos. Idinikit ito sa kanyang dibdib na tila isang kayamanan. Ang inosenteng kaligayahan sa mukha ng bata. Sa gitna ng dumi at hirap, ang naging pinakamahalagang tagumpay ni Hector sa buong buhay niya. Ngunit habang nagaganap ang madamdaming sandaling iyon, sa di kalayuan, isang lalaking naka-jacket ang tahimik na kumuha ng litrato gamit ang isang long lens camera. Ang bawat paghaplos ni Hector sa buhok ng bata, ang bawat pag-aalaga nito ay nakuha sa lente. Samantala, sa tahimik na opisina ni Hector sa Makati, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Alam niyang wala si Hector. Alam niyang may itinatago ito. Lumabay ang kanyang paningin sa ibabaw ng mesa hanggang sa huminto ito sa isang puting sobre na naiwan ng bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Binasa niya ang bawat linya. Ang kanyang mukha ay unting namutla. At pagkatapos ay naging kulay ng apoy sa tindi ng galit. 99.9%. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng puot. Kaya pala nagbabago ka, Hector." Mariin niyang nilamukos ang dokumento sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko
ay bumuon sa papel. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang hinaharap bilang Mrs. Altamirano ay nanganganib dahil sa isang batang lansangan. At sa sandaling iyon, isang madilim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. How could you, Hector? Isang anak sa labas? Isang batang lansangan ang sisira sa lahat ng binuo natin? Ang boses ni Isabela ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na opisina. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis at ganda ay naging isang maskara ng purong puot. Sa kanyang nanginginig na kamay, iwinagayway niya ang nayuyuping papel ng DNA test, ang ebidensya ng isang nakaraang pilit na ibinabaon ni Hector. Kadarating pa lamang ni Hector mula sa plaza, dala pa rin sa kanyang damit ang amoy ng usok at ang init ng yakap ni Julian nang salubungin siya ng bagyong ito. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Hindi mo dapat pinakialaman ang mga gamit ko, Isabela, malamig na sabi ni Hector. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng paghingi ng paumanhin, isang bagay na lalong nagpaalab sa galit ng babae. Pinakialaman. Hector, we are getting married in a month. Ang dumi mo ay dumi ko rin. Humakbang pasulong si Isabela. Ang kanyang mga kuko ay mariing bumaon sa mamahaling papel. Isipin mo ang stocks ng kumpanya. Isipin mo ang sasabihin ng board of directors kapag nalaman nilang ang dakilang Hector Altamirano ay may anak sa isang hamak na labandera. People will laugh at us. Magiging kahiyahiya tayo sa buong Manila. Hindi siya dumi, Isabela. Anak ko siya. Matigas na sagot ni Hector. Lumapit siya sa kanyang mesa at dahan-dahang kinuha ang dokumento mula sa kamay ni Isabela. Marahan niya itong inayos, tila ba isang banal na kasulatan na ayaw niyang mantsahan. Tumawa ng mapakla si Isabela, isang tunog na puno ng pangungutya. Anak? Hector, wake up. Baka naman planado ang lahat ng ito. Baka bago mamatay ang babaeng iyon ay tinuruan na niya ang bata kung paano ka tataluhin. They are scammers, Hector. Alam nila kung gaano kakayaman at gagamitin nila ang batang iyan para ubusin ang pera mo. Tumigil ka, babala ni Hector. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na tono. Ngunit hindi nagpaawat si Isabela. Lumapit siya ng husto kay Hector. Ang kanyang bango ay tila nakakasuffocate. Ginamit niya ang kanyang pinakamabisang sandata, ang pagmamanipula. Darling, listen to me. I'm saying this because I love you. I'm protecting you. Ang batang iyan, he is a curse. He will drag you down to the gutters where he belongs. Kung gusto mo siyang tulungan, bigyan mo ng pera, ipadala mo sa malayong probinsya, but don't you dare acknowledge him. Don't you dare bring that filth into our lives. Sa loob ng bulsa ng kanyang polo, naramdaman ni Hector ang maliit na laruang kotse na binili niya para kay Julian. Ang matitigas na gilid ng plastik ay tila nagsisilbing angkla niya sa katotohanan. Naalala niya ang inosenteng dakong ngiti ng bata, ang kislap ng mga mata nito nang makita ang bagong sapatos, at ang pangarap nitong maging doktor para sa kanyang lola. Ang kontrast sa pagitan ng pagmamahal ng kanyang anak at ng kasakiman ng babaeng nasa harap niya ay naging kasing linaw ng kristal. Tapos ka na ba? Tanong ni Hector, hindi man lang kumukurap. Natigilan si Isabela. Ang kanyang mga gaslighting na salita na dati ay laging tumatalab kay Hector ay tila tumama sa isang pader na bato. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Hector, please. Isipin mo si Mama. Isipin mo si Doña Aurora. Kapag nalaman niya ito, hinding-hindi niya tatanggapin ang batang yan. Alam na ni Mama. Maikling sagot ni Hector. At gaya mo, mas pinili rin niyang protektahan ang pangalan kaysa sa sarili niyang dugo. Pero tapos na ang panahon na dinidiktahan ninyo ang buhay ko. Tumalikod si Hector at naglakad patungo sa bintana. Tinitigan ang naglalakihang gusali sa labas
na tila ba mga kulungang gawa sa salamin. Isabela, baka kailangan nating pag-isipan muli ang kasal na ito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang bumbang sa sabog. Ang mukha ni Isabela ay namutla. Pagkatapos ay naging kulay lila sa tindi ng pagkapahiya at galit. Hindi siya papayag. Hindi siya papayag na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang posisyon, ang yaman, ang kapangyarihan, ay mawala dahil lamang sa isang batang pulubi. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon, Hector. Bulong ni Isabela sa kanyang sarili nang makaalis na ang lalaki sa silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero. Ang kanyang boses, kapag nagsalita na siya, ay wala ng bahid ng tamis. Ito ay malamig, matalim, at nakamamatay. Hello? Yung pinapahanap ko sa inyo. Yung kinaroroonan ng bata. Ibigay ninyo sa akin ang eksaktong address ngayon din at humanap kayo ng paraan para mawala siya sa paningin ni Hector. I don't care how you do it. Just make him disappear. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, isang madilim na anino ang unti-unting bumabalot sa Quiapo. Si Julian, na kasalukuyang masayang sinusubukan ang kanyang bagong sapatos sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, ay walang kamalay-malay na ang kanyang himala ay muling pagbabantaan ng isang bagyong mas malakas pa sa ulan. Wala na siya rito, iho. Isinugod namin sa ospital kagabi dahil sa sobrang taas ng lagnat. Ang mga salitang yon ni Aling Nita ay tila isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Hector. Nakatayo siya sa tapat ng bakanteng pwesto sa plaza kung saan dapat sana ay nagtitinda si Julian. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit pakiramdam ni Hector ay nilalamon siya ng isang madilim at maginaw na kawalan. Sa kanyang bulsa, ang kanyang telepono ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Si Isabela, pagkatapos ay ang kanyang sekretarya. Ngayong oras na ito ang pagsisimula ng pinakamalaking merger meeting sa kasaysayan ng kanyang kumpanya, ₱1 bilyong kasunduan na magpapatatag sa kanyang kaharian. Ngunit ang bawat pag-vibrate ng telepono ay tila isang langaw na nanggugulo lamang sa kanyang pandinig. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Hector ang kanyang telepono. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang ₱1 bilyong oportunidad, kapalit ng pananatili sa tabi ng isang batang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang pampublikong ospital. Sa desisyong yon, malinaw na hindi na pera ang pinakamahalaga. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang maging ama, ang amoy ng gamot, ng pawis, at ng luma, ng linoleum, ang sumalubong sa kanya pagpasok sa ward ng ospital. Ito ay isang lugar kung saan ang hangin ay mabigat sa hirap at ang bawat sulok ay puno ng hinaing. Walang aircon, tanging ang ilang lumang electric fan na pilit na humahampas sa mainit na hangin. Ang mga pasyente ay nagsisiksikan, ang ilan ay nasa pasilyo na dahil sa kakulangan ng kama. Sa dulo ng isang mahabang hilera ng mga bakal na kama, natagpuan niya sila. Si Julian ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiit sa gitna ng malalaking kumot. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay tuyot, at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Sa tabi ng kama, sa maruming sahig, naroon ang bagong sapatos na ibinigay ni Hector. Maayos na nakatabi, tila ba ayaw itong mantsahan ng dumi ng ospital kahit sa gitna ng sakit. Dahan-dahang lumapit si Hector. Ang kanyang mga hakbang ay maingat na tila natatakot na baka mabasag ang marupok na katahimikan sa paligid ng bata. Ang kanyang puso ay dumanas ng isang uri ng pait na hindi niya akalaing posible. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo, ay narito sa gitna ng init at ingay, habang siya ay natutulog sa malambot na kama sa isang air-conditioned na mansyon. Naupo si Hector sa gilid ng kama. Marahan niyang hinawakan
ang maliit na kamay ni Julian. Ito ay nagbabaga sa init. Hindi na niya inalintana ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga ibang pasyente at kamag-anak na nagtataka kung bakit ang isang lalaking mukhang bilyonaryo ay narito sa kanilang hanay. "Nandito na ako, Julian," bulong niya. Ang kanyang tinig ay bahasag sa emosyon. "Nandito na si Tito." Naramdaman ni Hector ang mahinang pagpiga ng maliit na kamay sa kanyang daliri. Isang sandali ng koneksyon na mas mahalaga pa sa anumang pirma sa isang kontrata. Sa loob ng marumi at mainit na ospital na yon, natagpuan ni Hector ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili ng pera, ang pagkakataong maging isang ama. Kahit sa gitna ng paghihirap, huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nananatili sa mukha ng bata. Isang sumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi na niya hahayaang maghirap muli si Julian. Hahanapin niya ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamagandang kwarto, ang lahat ng ginhawang ipinagkait niya rito sa loob ng 9 na taon. Ngunit bago pa niya magawa ang unang hakbang, naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa hangin. Ang ingay ng ward ay tila bahagyang tumahimik, napalitan ng tunog ng maririin at eleganteng mga hakbang ng sapatos na hindi nababagay sa lugar na yon. Lumingon si Hector. Doon sa bungad ng ward, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng awa para sa mga pasyente sa paligid. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang designer bag at sa loob niyon, alam ni Hector na naroon ang kanyang sandata. Naglakad ang matandang babae palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at pag-aalipusta. Huminto siya sa tapat ni Hector, tiningnan ang batang nakahiga ng may pandidiri, at pagkatapos ay bumaling sa kanyang anak. Inilabas ni Doña Aurora ang kanyang checkbook. Kumuha siya ng pluma at mabilis na sumulat ng isang halaga na sapat na para bumili ng isang buong bahay. Pinunit niya ang tseke at inilapag ito sa ibabaw ng kumot ni Julian. Tila ba ang bata ay isang bagay lamang na pwedeng bayaran. "Tapusin na natin ang kalokohang ito, Hector," sabi ni Doña Aurora sa isang tinig na malamig at puno ng lason. "Ibigay mo ang tsekeng iyan sa matandang nag-aalaga sa kanya. Sabihin mo sa kanila na lumayo na sila sa Maynila at huwag na kailanman magpapakita sa atin. Huwag mong hayaang sirain ng batang ito ang lahat ng binuo nating pangalan." Tinitigan ni Hector ang tseke sa ibabaw ng kumot pagkatapos ay ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat sentimo ng tsekeng iyon ay tila isang sampal sa alaala ni Elena at sa inosente ni Julia. Mabilis na kumalat ang balita na tila isang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mukha ni Hector Altamirano ay naging bida sa lahat ng pahayagan at social media. Ang mga headline ay malulupit. Ang lihim na anak ng bilyonaryo, iskandalo sa Forbes Park, ang pagbagsak ng isang imperyo. Sa labas ng pinto ng ospital, ang mga mamamahayag ay tila mga buwitreng naghihintay ng biktima. Ang tunog ng walang tigil na pagpindot sa mga kamera ay naririnig. Hanggang sa loob ng pasilyo, ang bawat kislap ng lente ay tila mga kidlat na walang kasamang ulan, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na sitwasyon. Ang stocks ng Altamirano Group ay bumagsak ng higit sa 10%. Isang balitang sapat na sana upang manginig sa takot si Hector noon. Ngunit sa loob ng pribadong kwarto, kung saan inilipat ni Hector si Julian, ang lahat ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng bata at ang banayad na paghinga nito. Nakaupo si Hector sa tabi ng kama. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag at ang kanyang mga manggas ay nakatupi. Wala siyang pakialam sa mga tawag ng kanyang mga abogado.
o sa galit na mensahe ng kanyang mga business partners. Sa sandaling ito, ang buong mundo niya ay nakatuon lamang sa maliit na batang dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Tito, mahinang tawag ni Julian. Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit ang lagnat ay tuluyan ng humupa. Nandito ako, Julian. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Hector habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Julian sa bintana, kung saan tanaw ang mga tao sa labas na pilit na sumisilip. Tito, bakit po maraming tao sa labas? Galit po ba sila sa inyo? Dahil po ba sa akin? Ang inosenteng tanong na yon ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Hector. Ang bata, sa kabila ng kanyang sariling sakit, ay ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip. Naramdaman ni Hector ang pait sa kanyang lalamunan. Napagtanto niya kung gaano kalupit ang mundong kanyang ginagalawan. Isang mundong handang tapakan ang isang bata para lamang sa isang mainit na balita. Hinawakan ni Hector ang kamay ni Julian ng mahigpit. Hindi sila galit, Julian. Natatakot lang sila. Natatakot sila dahil hindi nila maintindihan kung gaano ako kayaman ngayon. Kumunot ang noo ni Julian. Pero sabi po sa TV, nawawalan daw po kayo ng pera? Ngumiti si Hector, isang ngiting puno ng kapayapaan na hindi pa niya kailanman naramdaman sa gitna ng isang board meeting. Ang pera ay madaling kitain muli, Julian. Pero ang mahanap kita, iyon ang tunay na kayamanan. Mas mayaman ako sa lahat ng tao sa labas na yan dahil nandito ka. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Ang koneksyon sa pagitan nila ay naging kasing tibay ng bakal. Isang ugnayang hindi kayang sirain ng anumang iskandalo. Maya-maya ay pumasok ang isang nurse upang tignan ang dextrose ni Julian. Lumapit siya kay Hector at may iniabot na isang dokumento. Sir, settled na po ang buong hospital bill ni Julian. May nagbayad na po ng lahat, pati ang mga gamot para sa susunod na buwan ni Buwan. Nagulat si Hector. Sino? Hindi pa ako naglalabas ng tseke. Umiling ang nurse. Ayaw po magpakilala, sir. Isang anonymous donor lang daw po na gustong makatulong sa bata. Naiwang nagtataka si Hector. Sa gitna ng bagyong ito, sino ang taong handang tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit? Isang misteryo ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang munting sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikang yon ay panandalian lamang. Kailangang lumabas ni Hector upang kausapin ang kanyang mga abogado at ayusin ang gulo sa kumpanya. Bago siya umalis, hinalikan niya si Julian sa noo. Babalik ako agad. Huwag kang aalis dyan, ha? Opo. Tito, mag-iingat po kayo. Sagot ni Julian nang may kasamang matamis na ngiti. Nang makalayo na si Hector at tuluyang sumara ang pinto ng ward, muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagtagal. Isang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ang narinig. Ang pinto ay bumukas ng walang ingat at pumasok ang isang aninong hindi inaasahan ni Julian. Ang amoy ng mamahaling pabango ay agad na humalo sa amoy ng gamot. Isang banyong pamilyar ngunit nakakatakot. Nakatuon ang mga mata ni Isabela kay Julian. Wala ang kanyang mapagkunwaring kamongiti. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na handang sumugat. Lumapit siya sa kama. Ang tunog ng kanyang high heels sa tiles ay tila isang babala ng paparating na panganib. Napaatras si Julian sa kanyang unan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa takot. Ma'am, bakit po kayo nandito? Tumayo si Isabela sa gilid ng kama, tiningnan ng bata ng may purong pandidiri. At pagkatapos ay yumuko upang bumulong sa tenga ni Julian. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na naglalabas ng lason. Alam mo ba kung bakit nagkakagulo sa labas, bata? Dahil sa'yo. Sinisira mo ang buhay ni Hector. At kung talagang mahal mo siya, aalis ka bago pa maging huli ang lahat. Ang lason na ibinuga ni Isabela ay mas matindi pa sa anumang sakit na dinanas ni Julian.
Habang nakatayo ang babae sa tabi ng kama, ang bawat salita niya ay tila mga itim na usok na pumapasok sa isipan ng bata. Nilalapnos ang munting pag-asa na kapapausbong pa lamang. Tingnan mo ang sarili mo, bata. Pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pandidiri. Marumi, mahirap, walang pinag-aralan. Sa tingin mo ba talaga ay tatanggapin ka ng isang bilyonaryong katulad ni Hector? He is a king, and you are just a stain on his expensive suit. Pinapapiti ka lang niya dahil mukha kang basang sisiw. Napahigpit ang hawak ni Julian sa kanyang kumot. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing mabait si Hector, ngunit ang boses niya ay tila napurol. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa unti-unting pagkawasak ng kanyang puso. Dahil sa'yo, nawawala ang lahat sa kanya. Dagdag pa ni Isabela, habang ipinapakita ang isang pahayagan kung saan makikita ang galit na mukha ng mga investor. He is losing billions of pesos. Ang mga kaibigan niya, tinatalikuran siya. Ang kumpanya niya, bumabagsak. All because he is busy playing daddy to a beggar. Kung talagang mahal mo siya, kung totoo ang sinasabi mong gusto mo siyang maging masaya, lalayo ka. Huwag mo siyang hayaang maging pulubi dahil lang sa'yo. Nang makaalis si Isabela, ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng electric fan sa labas ng kwarto ay tila isang malungkot na himig na nanunumbat kay Julian. Tumingin ang bata sa bagong sapatos na nasa ilalim ng kama, ang sapatos na simbolo ng pagmamahal ni Hector. Ngunit ngayon, sa paningin niya, ang sapatos na yon ay naging simbolo ng kanyang pagkakasala. Kasalanan ko po ba, Mama? Tanong niya sa kanyang isipan. Pabigat lang po ba talaga ako kay Tito? Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang ang mga nurse ay abala sa ibang ward, dahan-dahang bumangon si Julian. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kirot, ngunit mas matindi ang hapdi ng kanyang konsensya. Hindi niya isinuot ang bagong sapatos. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang tsinelas na pudpod na at butas. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Iniinda ang bawat hakbang. Ang malamig na sahig ng ospital ay tila humihigop sa huling init ng kanyang lakas. Sa ibabaw ng mesa, nag-iwan siya ng isang piraso ng papel, isang punit na pahina, mula sa kanyang lumang kwaderno. Makalipas ang isang oras, bumalik si Hector. Dala-dala niya ang paboritong pagkain ni Julian at isang bagong laruan. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik na makitang muli ang nangiti ng anak. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng disinfectant at ang bakanteng kama. Ang pagkain sa kanyang kamay ay nalaglag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mabilis siyang lumapit sa kama. Malamig na ang kutsyon. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Tila ba nagpaalam ng maayos ang gumamit nito. Napansin niya ang maliit na papel sa ibabaw ng unan. Nanginginig ang mga kamay ni Hector habang binabasa ang mga salitang isinulat ng isang batang halos hindi pa marunong sumulat ng diretsyo. Sorry po, Tito. Ayaw ko na pong maging pabigat. Sabi po ng magandang lady, mawawala daw po ang pera nyo dahil sa akin. Gusto ko po maging rich kayo at happy. Salamat po sa sapatos, pero iniwan ko na po dyan kasi hindi po ako bagay doon. Love ko po kayo, Tito. Bye po. Isang malakas na hiyaw ng sakit ang kumawala sa lalamunan ni Hector. Isang tunog ng isang amang nawalan ng kaluluwa. Nilamukos niya ang papel sa kanyang palad. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa sahig. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang asul na sapatos, malinis, makintab, at nag-iisa. Naramdaman ni Hector ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang guho ay mas malalim at mas talamak. Ang kanyang anak ay muling nawala sa dilim ng Maynila. Dala ang isang maling paniniwalang siya ay isang sumpa
Habang sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang pusong muling nawasak. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa pagkatao ni Hector. Nakatayo siya sa harap ng mga taong itinuring niyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang mga board of directors na ang tanging Diyos na sinasamba ay ang mga numero sa kanilang bank account. Hector, ayusin mo ang sarili mo. Malamig na sabi ng isa sa pinakamatandang miyembro ng board. Ang kumpanyang ito ay hindi isang charity ward. Isang malaking kahihiyan ang iskandalong dinala mo sa amin. Pumili ka. Ang upuang iyan bilang chairman o ang batang iyan na walang idudulot sa atin kundi lugi? Tumingin si Hector sa mga mukhang nasa harap niya. Nakita niya ang kasakiman, ang kawalan ng pakiramdam, at ang parehong lamig na nakita niya sa mga mata ni na Isabela at Doña Aurora. Dahan-dahan niyang kinuha ang fountain pen mula sa kanyang bulsa, ang pen na ginamit niya sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon. Sa isang piraso ng papel, sumulat siya ng ilang salita. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong iniusog sa gitna ng mesa. Ito ang aking resignation. Mahinahon ngunit matatag niyang sabi. Hindi ko kailangan ng isang trono sa loob ng isang kahariang walang puso. Ang lahat ng shares ko, ang lahat ng ari-arian ko sa ilalim ng kumpanyang ito. Sa inyo na. Mas pipiliin kong maging pulubi sa paningin ninyo kaysa maging bilyonaryong kinalimutan ang sariling dugo. Isang bulong-bulungan ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa silid, ngunit hindi na lumingon si Hector. Lumabas siya ng gusali, hindi na ginamit ang elevator para sa mga ehekutibo. Naglakad siya pababa, bit-bit ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon. Ang maliit na laruang kotse at ang liham ni Julian. Muli siyang bumalik sa Quiapo. Ang ulan ay malakas, tila nakikiramay sa kanyang paghahanap. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga paalala ng kanyang mga pagkukulang. Hinanap niya ang bawat sulok, bawat eskinita, bawat ilalim ng tulay. Isinisigaw niya ang pangalan ng kanyang anak sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ang kalansing ng ulan sa mga bubong na yero. Julian, anak, nasaan ka? Ang kanyang boses ay napaos na. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at puno ng putik. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan siya ng mga tao. Wala na siyang pakialam kung bukas ay masira na ang kanyang pangalan sa buong mundo. Huminto siya sa mismong pwesto kung saan sila unang nagkita. Ang bawat yapak niya sa tubig ay lumilikha ng talsik na sumasabay sa kanyang pagluha. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo, isang relong nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataong nawawala. Sa isang biglaang galit at pagsisisi, tinanggal ni Hector ang relo sa kanyang bisig. Tinitigan niya ito, ang bawat tunog ng mekanismo nito ay tila nanunuya sa kanyang kawalan ng oras para kay Elena at Julian noon. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang relo sa kanal. Hinayaan niyang tangayin ito ng agos ng maduming tubig. Walang kwenta ang oras kung wala ka, Julian. Bulong niya, habang nakaluhod sa basang semento. Nang mawala na siya ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang alaala. Ang bus terminal. Naalala ni Hector ang kwento ni Aling Nita tungkol sa pagnanais ni Elena na bumalik sa Laguna kung saan siya lumaki. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa pinakamalapit na bus terminal. Ang amoy ng usok ng diesel at ang ingay ng mga taong nagmamadaling makauwi ang sumalubong sa kanya. Inisa-isa niya ang bawat bus, bawat bench, bawat sulok ng terminal. At doon, sa dulo ng isang mahabang hilera ng mga upuan, nakita niya ang isang maliit na anino. Nakalubog ang ulo ni Julian sa kanyang mga tuhod, nanginginig sa lamig at pagod. Ang kanyang lumang tsinelas ay basang-basa, at ang kanyang maliit na katawan ay tila pilit na nagtatago sa dilim. Mukha siyang isang naliligaw na kuting
sa gitna ng isang malupit na mundo. Dahan-dahang lumapit si Hector. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Natatakot siyang baka maglaho ang bata kapag gumawa siya ng malakas na ingay. Lumuhod siya sa harap ng bata. Hindi alintana ang dumi ng terminal floor. Julian, halos pabulong niyang tawag. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Ang kanyang labi ay nanginginig. Nang makita niya si Hector, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding gulat at pangungulila. "Tito, bakit po kayo nandito?" Hikbi ni Julian. Sabi po ng lady, mawawala ang lahat sa inyo kapag kasama niyo ako. Hinawakan ni Hector ang mga pisngi ng bata gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Hayaan mong mawala ang lahat, Julian. Hayaan mong mawala ang pera, ang kumpanya, at ang pangalan ko. Dahil ang tanging bagay na hindi ko kayang mawala ay ikaw." Niyakap ni Hector ang anak ng napakahigpit. Isang yakap na tila gustong punan ang 9 na taong pangungulila. Sa gitna ng terminal, sa gitna ng ingay at amoy ng usok, natagpuan ni Hector ang tanging kahariang nais niyang pamunuan. Isang kahariang binuo sa pagmamahal ng isang ama. Ngunit habang yakap-yakap niya ang bata, napansin ni Hector ang isang itim na sasakyang dahan-dahang umaandar sa labas ng terminal. Nakita niya ang anino ni Isabela sa bintana. Tinititigan sila ng may malamig na paningin bago mabilis na humarurot palayo. Alam ni Hector na hindi pa tapos ang laban. Ang pagtalikod niya sa trono ay simula pa lamang ng isang mas malaking hamon. Habang ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang humahawi sa dilim ng gabi, ang sasakyan ni Hector ay malayo na sa maingay at magulong lansangan ng Maynila. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang banayad at pantay na paghinga ni Julian na kasalukuyang mahimbing na natutulog sa backseat, balot ng isang makapal at malambot na kumot. Tinitigan ni Hector ang kanyang anak sa rearview mirror. Ang mga mata ng bata na kanina lamang ay puno ng luha at takot ay nakapikit na ngayon sa kapayapaan. Sa bawat lubak ng daan, tila mas lalong humihigpit ang hawak ni Hector sa manibela, isang simbolo ng kanyang panata na hinding-hindi na niya bibitawan ang kayamanang ito. "Hindi ka pabigat, Julian," bulong ni Hector sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. "Ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay." Habang binabaybay nila ang daan patungo sa Laguna, ang mga nagtataasang gusali at mausok na pabrika ay unti-unting napalitan ng malalawak na palayan at mga luntiang bundok. Ang amoy ng aspalto at usok ay hinalinhan ng sariwang amoy ng basang lupa at mga dahon. Para kay Hector, ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Maynila ay isang hakbang patungo sa paglilinis ng kanyang sariling kaluluwa. Narating nila ang isang maliit na bayan sa paanan ng bundok kung saan ang oras ay tila huminto. Dito matatagpuan ang lumang lupain na madalas ikwento ni Elena sa kanya noon. Isang maliit na sakahan na may isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Ito ang lugar kung saan nangarap si Elena na palakihin ang kanilang pamilya. Isang pangarap na ngayon lamang mabibigyan ng katuparan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kalawanging tarangkahan, nagisingin si Julian. Kinusa niyang imulat ang kanyang mga mata at tumingin sa labas. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkamangha nang makita ang malawak na luntiang paligid at ang malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay. "Tito, nasaan po tayo?" tanong ng bata. Ang boses ay puno ng kuryosidad. "Nasa tahanan na tayo, Julian," sagot ni Hector habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. "Dito tayo magsisimula. Dito, walang sasabing pabigat ka. Dito, ikaw ang prinsipe ng tahanang ito." Dahan-dahan silang naglakad patungo sa lumang bahay. Ang tunog ng kanilang mga yapak sa tuyong damo ay tila isang himig ng pagbabalik. Nang buksan ni Hector ang pinto, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila.
Ngunit sa likod niyon ay ang init ng mga alaalang iniwan ni Elena. Lumapit si Julian sa isang bintana at tiningnan ng malayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hector ang isang tunay at payapang nangiti sa labi ng kanyang anak. Isang nangiting walang halong takot o pag-aalinlangan. Inabot ng bata ang kamay ni Hector at mahigpit itong hinawakan. Ang maliit na palad nito, na dati ay puno ng dumi ng kalsada, ay malinis na ngayon at nagbibigay ng kakaibang lakas sa puso ni Hector. "Salamat po, Papa," mahinang sabi ni Julian. Natigilan si Hector. Ang salitang iyon, ang salitang 10 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili, ay tila isang anghel na humalik sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Lumuhod siya upang kapantay ang bata at niyakap ito ng buong higpit. "Walang anuman, anak. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa," sagot niya habang ang kanyang luha ay dumadaloy sa balikat ng bata. Ngunit sa gitna ng katahimikan at kapayapaan ng probinsya, isang anino ang unti-unting lumalapit. Sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa ilalim ng isang puno. Sa loob nito, si Isabela ay nakatingin sa lumang bahay nang may matinding pait at inggit. Hindi siya makapapayag na maging masaya si Hector habang siya ay naiiwang talunan sa Maynila. Para kay Isabela, kung hindi mapupunta sa kanya ang yaman ni Hector, dapat ay wala ring makinabang dito, lalo na ang isang batang itinuturing niyang mantsa sa kanyang dangal. Isang itim na sobre ang hawak niya, naglalaman ng mga dokumentong maaaring maging mitya ng panibagong unos sa buhay ng mag-ama. Ang bawat araw sa lalawigan ng Laguna ay nagsisimula hindi sa tunog ng mga bumubusinang sasakyan, kundi sa banayad na ihip ng hanging nagdadala ng amoy ng hamog at basang lupa. Sa loob ng ilang linggo, ang lumang bahay na bato ay unti-unting nabuhay. Ang mga bintanang matagal na nakasara ay muling binuksan upang papasukin ang liwanag, at ang mga alikabok ng kahapon ay pinalitan ng halimuyak ng bagong pag-asa. Wala na ang mga mamahaling suit na yari sa pinong tela mula sa Europa. Si Hector ay nakasuot na ngayon ng simpleng puting t-shirt na may mantsa ng lupa at lumang maong. Nakaluhod siya sa harap ng kanilang bakuran sa ilalim ng mainit ngunit mapagkalingang sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay na dating pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, mga kamay na sanay sa lamig ng aircon at sa kinis ng mamahaling mahogany desk, ay malalim na nakabaon ngayon sa putik. Maingat niyang inilalagay ang isang maliit na halaman nang gumamela sa hinukay na lupa. Tumakbo palapit sa kanya si Julian. May dalang isang maliit na timba ng tubig. Ang pisngi ng bata ay namumula dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kaligayahang ngayon lamang niya naranasan. "Papa, heto na po ang tubig," masayang sabi ni Julian. Maingat na ibinubuhos ang tubig sa paligid ng bagong tanim na halaman. Tiningnan ni Hector ang kanyang anak at pinunasan ng pawis sa kanyang sariling noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. "Salamat, anak. Sigurado akong magugustuhan ito ng mama mo. Paborito niya ang mga pulang bulaklak." Hinaplos ni Julian ang maliliit na dahon ng halaman. "Tatawagin po natin itong Elena's Garden, di ba, Papa? Para kahit nasa langit na si Mama, makikita niya na maganda ang bahay natin." Isang mainit at matamis na kirot ang gumapang sa dibdib ni Hector. Ang simpleng sandaling iyon, ang pagkakadikit ng kanilang mga maruruming kamay sa ibabaw ng lupa, ang pag-aalay ng isang munting hardin para sa babaeng nag-ungnay sa kanila, ay nagbigay ng kapayapaang higit pa sa anumang tagumpay na nakamit niya sa Maynila. Napatunayan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang lumikha ng buhay at pagmamahal mula sa isang payak na piraso ng lupa. Ang mga kapitbahay nila sa probinsya ay hindi katulad ng mga mapagmataas na bisita sa mga party ni Isabela. Dito, ang mga tao ay may dalang mainit na suman o
o bagong pitas na saging tuwing hapon. Ipinasok na rin ni Hector si Julian sa isang pampublikong paaralan na malapit sa bayan. Tuwing hapon, pinapanood niya ang kanyang anak na masayang naglalakad pauwi kasama ang mga bagong kaibigan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang malambing na musika na nagpapagaan sa anumang pagod ng maghapon. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag tulog na si Julian at tanging ang huni ng mga insekto ang kasama ni Hector sa labas ng balkonahe, hindi niya maiwasang isipin ang naiwan niya sa Maynila. Tinititigan niya ang madilim na kalangitan at naiisip ang kanyang ina. Nakaupo kaya si Doña Aurora sa dulo ng isang napakahabang mesa, kumakaing mag-isa sa gitna ng kanyang kayamanan at pride? Maiisip kaya ng kanyang ina na hanapin sila hindi upang magbigay ng tseke, kundi upang humingi ng tawad? Isang katanungang nakabitin sa hangin, walang kasiguraduhan kung kailan masasagot. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip na ayaw ng gisingan ni Hector. Ngunit ang bawat panaginip, gaano man kaganda, ay laging may katapusan. Isang maaliwalas na hapon, habang nagtutulong ang mag-ama sa pagpipintura ng kanilang bakod, ang mapayapang paligid ay binulabog ng pagdating ng isang sasakyang hindi nababagay sa magaspang at maalikabok na kalsada ng baryo. Isang makintab at itim na SUV ang huminto sa tapat mismo ng kanilang tarangkahan. Ang paggulong ng malalaking gulong nito sa mga bato ay nagdala ng isang mabigat at kakaibang kaba sa dibdib ni Hector. Bumaba ang bintana ng sasakyan at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Bumaba si Isabela. Suot niya ang isang eleganteng damit na kulay itim at mamahaling salamin sa mata. Ang kanyang matutulis na takong ay bumaon sa tuyong lupa. Isang imahe ng karangyaan na pilit na sumisira sa simpleng mundo ni na Hector. Agad na tumago si Julian sa likod ng kanyang ama, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng lumang damit ni Hector. Ang takot ay muling gumuhit sa mukha ng bata. "Ano ang ginagawa mo rito, Isabela?" Malamig na tanong ni Hector, ibinababa ang hawak na brotsa. Hinarangan niya ng kanyang katawan si Julian, isang instinto ng isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. Inalis ni Isabela ang kanyang salamin. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay puno ng lason at pagbabanta. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang mamahaling bag ang isang makapal na brown envelope. "Did you really think it would be this easy, Hector?" Ang kanyang boses ay tila yelo na nakakapaso sa balat. "Akala mo ba pwede mo nalang itapon ang kumpanya, ang pangalan natin, at tumakas kasama ang isang batang pulubi?" Iniwagayway ni Isabela ang sobre sa hangin. "Wala kang laban sa husgado, Hector. Ayon sa batas, isa kang lalaking walang asawa, walang legal na pruweba ng kakayahang alagaan ng isang bata. At higit sa lahat, iniwan mo ang trabaho mo. Nagdala ako ng court order. Hindi ka legal na ama hanggat walang sinasabi ang papel. At ngayon, kukunin ng Department of Social Welfare ang batang iyan mula sa isang unstable na lalaking katulad mo." Nanigas ang buong katawan ni Hector. Ang kapayapaang binuo nila sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa isang iglap, pinalitan ng isang matinding banta na aagaw sa nag-iisa niyang dahilan upang mabuhay. Ang mga salita ni Isabela ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Hinigpitan ni Hector ang yakap sa likod ni Julian na nanginginig sa takot. Pakiramdam ni Hector ay bumalik siya sa simula. Wala siyang kapangyarihan, walang magagawa sa harap ng isang sistemang kayang bilhin at manipulahin ng mga taong tulad ni Isabela. "Hindi mo siya makukuha." Mariin ngunit nanginginig ang boses na sabi ni Hector. "Anak ko siya. Walang sinumang papel o batas ang makapagpapabago noon." Tumawa ng malakas si Isabela, isang tunog na puno ng tagumpay. "Talaga ba, Hector? Tignan natin kung ano ang sasabihin ng social worker na kasama ko." Itinuro niya ang isang babaeng nakatayo sa likod ng sasakyan.
Ngunit bago pa makahakbang palapit ang social worker, isang mahinang boses ang bumasag sa tensyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa likod ng malaking puno ng mangga, dahan-dahang lumabas si Aling Nita. Ang matandang babae, na dati ay puno ng takot, ay nakatayo ngayon ng tuwid. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang lumang cellphone. Aling Nita? Gulat na sabi ni Hector. Hindi pinansin ni Aling Nita si Hector. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabela na biglang namutla. Hindi ko po akalain na babalik pa kayo, ma'am, sabi ni Aling Nita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Noong araw na yon sa ospital, habang nagkukunwari kayong nag-aalala, ang totoo ay pinagbabantaan ninyo ang isang batang walang kalaban-laban. Mabuti na lang at naisipan kong i-record ang lahat. Itinaas ni Aling Nita ang cellphone at pinindot ang isang button. You are a curse to him. Sinisira mo ang buhay ni Hector. Kung talagang mahal mo siya, aalis ka. Ang malamig at malupit na boses ni Isabela na na-record sa loob ng ospital ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang bawat salita ay isang ebidensya ng kanyang kasamaan, isang patunay ng kanyang emosyonal na pananakit sa isang menor de edad. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang nawala. Maging ang social worker ay napaatras sa gulat at pagkadismaya sa kanyang narinig. Anong ginagawa mo? Matanda ka? Sigaw ni Isabela sinusubukang agawin ng cellphone, ngunit huli na ang lahat. Ang mga kapitbahay ni na Hector na naalarma sa ingay ay nagsimula ng maglabasan mula sa kanilang mga bahay. Narinig nila ang lahat. Ang kanilang mga mukhang kanina ay puno ng kuryosidad ay napalitan ngayon ng galit. Walang hiya ka. Sigaw ng isang ginang. Bata ang pinapatulan mo. Umalis ka sa baryo namin. Hindi ka nababagay dito. Sigaw ng isang magsasaka. Ang mga tao ay dahan-dahang lumapit. Bumubuo ng isang pader sa pagitan ni Isabela at ng mag-ama. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Isabela ang tunay na takot. Hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot sa galit ng mga taong pinagkaisa ng katarungan. Walang nagawa si Isabela, kundi ang tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan habang sinusundan ng mga mapanuring tingin at masasakit na salita mula sa mga taong bayan. Ang pagharurot ng kanyang sasakyan palayo ay nag-iwan ng isang makapal na alikabok, isang paalala ng kanyang maruming pagkatalo. Huminga ng malalim si Hector. Ang kanyang mga tuhod ay tila nang hihina sa sobrang ginhawa. Lumapit siya kay Aling Nita. Salamat po. Salamat po sa lahat. Ngumiti ang matanda. Walang anuman, iho. Ito ang huling bilin sa akin ni Elena. Ang protektahan si Julian, anuman ang mangyari. Sa gitna ng pag-uusap, isa pang sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa likod ng sasakyan ni Hector. Isang itim na sedan, hindi kasing garbo ng kay Isabela, ngunit malinis at kagalang-galang. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba si Doña Aurora. Agad na naging alerto si Hector. Inilagay niyang muli si Julian sa kanyang likuran, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nakita niya sa kanyang ina. Wala na ang mapagmataas na tindig, wala na ang malamig na tingin. Sa halip, ang kanyang ina ay mukhang mas matanda, mas pagod, at ang mga mata nito ay mugto. Sa kanyang mga kamay, wala siyang dalang checkbook. Ang dala niya ay isang pumpon ng paboritong bulaklak ni Elena, mga puting sampagwita. Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora, hindi kay Hector, kundi kay Julian. Huminto siya sa harap ng bata at dahan-dahang lumuhod sa lupa. Hindi niya inalintana ang alikabok na dumidikit sa kanyang mamahaling bestida. Tumingala siya sa kanyang apo at sa unang pagkakataon, nakita ni Hector ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Apo, Julian, patawarin mo si Lola, sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Nabulag ako sa yaman at pangalan.
Kinalimutan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Pinagdusahan ng nanay mo ang kasakiman ko. Patawarin mo ako, apo. Nakatitig lamang si Julian sa matandang babae na nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Hector, tila nagtatanong kung ano ang dapat gawin. Lumapit si Hector at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng pag-unawa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Hector, si Julian ang unang gumalaw. Marahan niyang inalis ang pagkakakapit sa kanyang ama. Lumapit kay Doña Aurora at inabot ang kanyang maliit na kamay. Hinaplos niya ang kulubot na pisngi ng kanyang lola. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa labi ni Julian. Tumingin siya kay Hector. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang katanungang matagal na niyang itinatago. Papa, kailan ko po kayo pwedeng tawaging Papa sa harap ng lahat? 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin nila ang maingay at magulong mundo ng Maynila. Ang maliit na buto na itinanim ni Hector sa tuyong lupa ng Laguna ay lumago at naging isang malawak at makulay na paraiso na ngayon ay kilala ng buong bayan bilang Elena's Garden. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at gumamela ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin, nagdadala ng isang uri ng kapayapaang hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng salapi. Sa balkonahe ng lumang bahay na bato na ngayon ay mas pinatibay at pinaganda. Nakaupo si Doña Aurora sa isang tumba-tumba. Wala na ang kanyang mga mamahaling diamante at mahigpit na arko ng kilay. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng tunay na kapanatagan. Mahigpit niyang hawak ang isang mainit na saro ng tsaa habang masayang pinapanood ang kanyang apo mula sa di kalayuan. Ang pagpapatawad ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay isang mahabang proseso ng pagpapakumbaba, ng mga luhang tahimik na pumatak at ng mga pagkakamaling tinanggap at itinama. Pinatawad na ni Hector ang kanyang ina at sa pagpapatawad na yon, nahanap ni Doña Aurora ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa mula sa bilangguan ng kanyang sariling kasakiman. Sa kabilang banda, si Isabela ay naging isang malabong anino na lamang ng nakaraan. Matapos ang iskandalo sa baryo, tuluyan siyang tinalikuran ng lipunang dati niyang pinaghaharian. Ang kanyang pangalan ay naging babala para sa mga taong sumasamba sa huwad na kinang ng yaman. Sa isang tahimik na burol sa gitna ng sakahan kung saan tanaw ang paglubog ng araw, nakatayo si Hector at si Julian. Ang maliit na batang dati ay nanginginig sa takot sa ilalim ng ulan sa Quiapo, ay isa na ngayong matangkad at matipunong binatilyo. Suot ni Julian ang kanyang puting polo at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang gintong medalya mula sa kanyang pagtatapos sa high school, kasama ang lumang pilak na krus ni Elena na hindi niya kailanman inalis. Lumuhod si Julian sa harap ng isang puting lapida kung saan nakaukit ang pangalan ni Elena. Maingat niyang inilapag ang isang pumpon ng sariwang bulaklak na siya mismo ang pumitas mula sa kanilang hardin. Mama, graduate na po ako. Mahinang bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa at pangungulila. Sabi ko po sa inyo, hindi ako magiging pabigat. Malapit na po akong maging doktor. Alagaan niyo po kami lagi mula dyan sa taas. Tumayo si Julian at humarap kay Hector. Ang mga mata ng binatilyo ay puno ng pasasalamat at walang hanggang pagmamahal. Inalis ni Julian ang gintong medalya mula sa kanyang leeg at dahan-dahang isinabit ito sa leeg ng kanyang ama. Para sa iyo ito, Papa, sabi ni Julian. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng pumatak. Wala ako rito kung hindi dahil sa pagmamahal mo. Naramdaman ni Hector ang bigat ng medalya sa kanyang dibdib, ngunit pakiramdam niya ay siya ang pinakamagaang at pinakamalayang tao sa buong mundo. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng kanyang anak at hinalikan ito sa noo.
Sa pagkakataong ito, wala nang lamat sa kanyang puso. Nahanap na niya ang ganap na kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taong nawala dahil alam niyang ibinigay niya ang bawat natitirang segundo ng kanyang buhay upang bumuo ng isang pamilyang nakasandig sa katotohanan. Salamat anak, sagot ni Hector. Ang kanyang boses ay pumapailan lang kasama ng hangin. Ikaw ang pinakamagandang pamana na maiiwan ko sa mundong ito. Bago pa man sila maglakad pabalik sa bahay, inilabas ni Julian ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. Isang liham na dumating kaninang umaga mula sa isa sa mga pinakatanyag na unibersidad sa Maynila. Ito ay isang sulat na nag-aalok ng buong scholarship para sa pre-med program ni Julian, hindi dahil sa pangalan ng kanyang ama, kundi dahil sa kanyang sariling katalinuhan at pagsisikap. Tiningnan nila ang liham at pagkatapos ay tiningnan ang malawak na kalangitan na unti-unting kinukulayan ng kahel at pula ng lumulubog na araw. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako. Ang pag-ibig ay hindi natatagpuan sa mga palasyong gawa sa bato at salamin. Ito ay itinatayo araw-araw, hinuhubog ng sakripisyo, dinidiligan ng pagpapatawad at pinatitibay ng katapangan na tanggapin ng bawat isa. Sa kabila ng lahat ng kasawian, ilalim ng takip silim, ang mag-ama ay naglakad pa uwi, magkahawak kamay, handang harapin ang anumang bukas na darating.